si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itigil ng China ang pag-aangkin at panghaharas sa Pilipinas. At ibabalik naman ng Pilipinas ang Typhoon missile sa Amerika. Yan ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa China. Kasunod ito ng pag-alma ng China sa pananatili sa Pilipinas ng Typhoon missile system ng Amerika na inilipat kamakailan sa isang sikretong lokasyon. Ang pahayag na yan ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pananatili at pag-ikot-ikot ng mga barko ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc at pagtatangkapang makalapit sa Zambales. Nakatutok si Ivan Mayrina. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China sa gitna ng patuloy nitong pangaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Tugon niya ng Pangulo matapos kundinahin ng Chinese Foreign Ministry ang pagkakaroon ng Typhoon missile system ng Pilipinas mula sa Amerika. Tinawag ng China na mapanghamon at mapanganib ang desisyong ito at nanawagang agad na itigil ang missile program. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Matagal nang inaangal ng China ang Typhoon missile launcher ng Amerika na nakalagak noon sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte, pero inilipat kamakailan lang sa hindi tinukoy na lugar sa Luzon. Tomahawk cruise missile ang kinakarga sa Typhoon missile launcher at kaya raw nito umabot hanggang Russia at China. Kasama sa Balikatan 2024 ang Typhoon missile launcher at iniwan ito ng Amerika sa Pilipinas. Inaayos na raw ang training ng mga sundalong Pilipino sa paggamit nito. Sa Bajo de Masinloc, halos isang buwan na ang mga barko ng China Coast Guard na umiikot at nagtatangkang lumapit sa probinsya ng Zambales. Hanggang kanina, sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, may 4 na China Coast Guard na paikot-ikot sa Bajo de Masinloc kasama ang kanilang monster ship. Ang BRP Teresa Magbanwa ang nag-iisang nagbabantay at nagtataboy sa mga barko ng China. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea ang Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila ni US President Donald Trump. Bukod sa seguridad, marami raw kailangan pag-usapan ng dalawang lider, kabilang ang bagong immigration policy ng Amerika kung saan 100,000 Pilipino ang apektado. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Balak din talakayin ng Pangulo ang finance freeze na ipinatupad ng Amerika sa lahat ng foreign aid nito, lalo pat hindi ito malinaw maging sa mga mismong ahensya ng pamahalaan ng Amerika. Wala pang itinakdang petsa ang pulong ng dalawang lider. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Inaapila ng COMELEC sa PNP na suspendin muna ngayong election period ang isinasagawa nitong Oplan Katok o pagbabahay-bahay sa mga individual na nagmamay-ari ng baril. Ang tugon ng pambansang pulisya sa pagtutok ni June Veneracion. Oplan Katok ang tawag dito. Sa ilalim ng matagal ng operation plan, binibisita ng mga pulis ang mga gun owner na expired ang rehistro para pakiusapan na magpa-renew. Nakatarigin po yung baril niya, sir. Wala ka friend. Pati po, sir, aware po namin kung na-process niyo po yung ELTA po, na-process niyo po. Ay, hindi po. Ang mga kinakatok ay mga nasa listahan ng PNP Firearms and Explosives Unit ng mga individual na expired ang gun registration. Pwede, sir, pa-receive na lang po ako dito, sir.
Nung ganda pa nga yun eh. At least nare-remind ka nila eh. Okay yan. Mas gusto ko pa ngayon, nakakapagtanong pa ako sa kanila. Walang takot? Bakit ito? Itiwala naman ako sa kanila eh. Sa pagsasagawa ng Oplan Katok, dalawa yung mahigpit na bilin sa mga pulis na magsasagawa nito. Unang-una, bawal silang pumasok sa loob ng bahay. At pangalawa, ang Oplan Katok ay pwede lang gawin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero ngayong election period, umaapila ang COMELEC sa PNP bilang deputized agency nito na suspindihin muna ang Oplan Katok dahil baka magamit daw itong panakot. Ito po'y para maiwasan ng kahit na anong issue ng natatakot ang mga botante o nagagamit itong Oplan Katok para sa advantage ng ilang politiko, ilang kandidato, ilang incumbents. If there's a need, we will be forced to even set aside the judgment of a deputized agency. Nanindigan ng PNP na hindi ititigil ang Oplan Katok pero handa raw silang makipagdialogo sa COMELEC. Mahigit 600,000 na notices pa raw ang kailangang isilbi sa mga nagmamayari ng mga baril na paso ang rehistro. Of course po, diretso po yung ating trabaho po yan. It's not prohibited by the election kasi trabaho po talaga ng pulis po namin talagang to locate mga firearms and to account all our firearms. Sa Martes ng susunod na linggo, nakatakda ang pulong ng mga opisyal ng PNP at COMELEC para maresolba ang gusot kaugnay ng Oplan Katok. Open po tayo sa dialogue with the COMELEC to again explain to them kung ano ba yung nature and even extent and limitation nitong Oplan Katok po. Para sa GMA Integrated News, June Venanasyon, Nakatutok, 24 oras. Nagbanggaan sa himpapawid ang isang pampasaherong eroplano at Black Hawk helicopter sa Amerika. 64 ang sakay ng eroplano at 3 ang sakay ng helicopter. Batay sa sources ng Reuters News Agency, may mga nakuha ng katawan ng tao mula sa tubig. At nakatutok si JP Soriano. Maglalanding na sana sa Ronald Reagan National Airport sa Amerika ang isang pampasaherong eroplano nang bigla itong tumama sa US Army Black Hawk helicopter. Kuha yan sa observation camera ng Kennedy Center. Bumagsak ang 2 aircraft sa Potomac River kaya nagsasagawa ng search and rescue operation ng iba't ibang ahensya sa ilog. Ayon sa American Airlines, 60 pasahero at 4 crew members ang sakay ng eroplano. 3 sundalo naman ang sakay ng helicopter ayon sa isang US official. Nagkasana ng investigasyon ng Federal Aviation Administration habang ipinatigil na muna ang lahat ng paglanding at pag-take off sa paliparan. Wala pang kinukumpirmang impormasyon kaugnay sa bilang ng mga namatay. All we can confirm tonight is the number of people on each aircraft, and we can't provide any more information about recovery efforts. The focus now is rescuing people, and that's what all of our personnel are focused on. Nakita pa sa flight tracking data na ito ang ruta ng eroplano bago nawala ng signal habang lumilipad sa taas ng Potomac River. Ipinagbigay alam na kay US President Donald Trump ang aksidente na nagpasalamat sa first responders. Sabi ni Trump, binabantayan niya ang sitwasyon at magbibigay ng karagdagang detalye pag may bago ng impormasyon. Tinututukan din ng Embahada ng Pilipinas sa Washington DC ang insidente, pero sa ngayon ay wala pa raw silang nakukuhang ulat na may Pilipinong nadamay. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iniugnay ni Pangulong Bongbong Marcos sa anyay destabilization ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang 2025 national budget. Sabi ng Pangulo, kumpiyansa raw ang Office of the Solicitor General na maipagtatanggol nila alinsunod ang budget sa saligang batas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala na raw maisip pa ang Pangulong Bongbong Marcos sa motibo ng mga nagkakit pa sa Korte Suprema para questionin kung naayon ba sa saligang batas ang proseso pinagdaanan ng 2025 national budget. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Naghain ng Lunes sa Korte Suprema ng petition for certiorari in prohibition sina Congressman Isidro Ungab at dati Executive Secretary ni Marcos sa si Attorney Vic Rodriguez. Gihit nila, paglabag daw sa konstitusyon ang pagkakaroon ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report ng Kongreso na naging basihan ng 2025 General Appropriations Act.
Mismong si Acting House Chairman on Appropriations Stella Kimbong umamin, may mga blankos sa niratipikahang BICAM report ng Kongreso. Napunan daw ng technical staff ng Kamara at Senado ang mga tinawag niyang corrections na ito, pero wala raw binago sa mga napagkasundo ang mga numero. Kinumpirma rin niya na ang nakarating na General Appropriations Bill sa Pangulo, wala ng blanko. Ito rin ang iginiit ni Pangulong Marcos. Anya, binusisi niyang 4,000 pahina ng GAA at wala siyang blankong nakita. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Ipaubaya na raw ng Pangulo sa Office of the Solicitor General ang pagtatanggol sa national budget. Well, the Solgen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solgen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Lumago sa 5.6% ang ekonomiya ng bansa nitong 2024, pero kapos yan sa target ng gobyerno. Ang sabi ng isang ekonomista, nangangahulugan nitong mas maraming Pilipino ang nagugutom. Nakatutok si Maki Pulido. Kahit ibinaba na ang target growth rate o paglago ng ekonomiya mula 6.5% sa 6% para sa taong 2024, bigo pa rin ang gobyernong maabot ito. 5.6% lang ang nilago ng ekonomiya noong 2024 na sinisi ng NEDA sa sunod-sunod na bagyo at mga tensyon sa ibang bansa na may epekto sa ating ekonomiya. Negatibo pa rin ang paglago sa agrikultura at pangingisda na pinagkukunan ng pagkain ng bansa. Kahit sa fourth quarter ng 2024 kung kailan inaasahang sisipa ang paggastos dahil Pasko, matumal dahil sa mahal ng bilihin. Sa kabuang taon naman ng 2024, ang mga sektor na may malalaking contribution ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nagambag ng 1.0 percentage point, financial and insurance activities na nagambag ng 0.9 percentage point, at construction na nag-ambag ng 0.7 percentage point. While this falls short of our target growth rate of 6 to 6.5%, we are positioned as the third fastest growing economy in the region. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, ang ibig sabihin lang ng mga numerong ito, mas maraming nagugutom na Pilipino. Ibig sabihin yan, tinatamaan ang bulsa ng mga mamamayan pagdating sa mga matataas na bilihin. Dapat ma-realize ng ating pamahalaan. Napapansin niya ng mga tindera sa palengke dahil pa isa-isang piraso na lang daw mamili ang ilan sa kanilang mga customer. Sabi nila, ang mahal naman ng gulay, ganyan sila. Hindi magkasya yung mga budget. Budget talaga ang problema ni Alan na isang minimum wage earner. 8 sila sa pamilya at kailangan magkasya ang 500 pesos kada araw para sa pagkain pa lang. Dati, bumibili kami 10. Ngayon, 2 kilo. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Ngayong 2025, 6 to 8% ang target ng gobyerno sa paglago ng ekonomiya. Sabi ng NEDA, kumpiyansa naman silang maaabot ito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Umusad na sa Kamara ang panukalang 200 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ikinatuwa yan ng mga labor group, pero may babala ang grupo ng mga employer. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Dagdag sahod! Dagdag sahod! Isa batas, isa batas! Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukala para sa 200 peso daily minimum legislated wage hike para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Nangyari ito isang araw matapos magpulong tungkol dito ang ilang labor group at mga kongresista sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Ang kasalukuyang daily minimum wage sa NCR ay 645 pesos. Nakasaad sa panukala na lahat ng employer sa pribadong sektor, mapa-agricultural o non-agricultural man, at ano pa ang kapital at bilang ng mga empleyado, kailangang ibigay ang 200 pesos na dagdag sahod.
Ang mga lalabag, pagmumultahin ng 50,000 hanggang 100,000 pesos at makukulong ng 2 hanggang 4 na taon. 4 na hearing po yun, mahigit na 8 months po ang naging pagdinig sapagkat kailangan ho natin bigyan ng sapat na pagkakataon lahat ng mga hanay, grupo, panig ng mga namumuhunan, mga investors, mga employers, mga manggagawa at yung ating government. Pero babala ng Employers Confederation of the Philippines o ECO, kakaunti lang ang makakabenepisyo rito. Posible rin daw itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Pag nag-approve ng legislated wage hike sa minimum wage, 16% lang, 1/6 of the 52 million are benefited. The other 84%, iba-iba yan. Marami dyan, nasa informal sector, marami din wala namang employers. Isa lang, ang remedyo niyan, tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o pagbabawas ng tao. Baka rin daw sa ibang bansa magpunta ang mga dayuhang negosyante dahil sa paiba-ibang polisiya ng pamahalaan. Pinapaasa mo yung mga tao, tapos tinatakot mo yung mga investors. Alam nila kasi meron tayong policy tripartite. Bigla legislate the wage. Predictable tayo. Meron katakot sa ating investors. Oras ang hinahabol para tuluyang pumasa sa Kamara ang panukala dahil iilang araw na lang ang natitira bago mag-adjourn ang sesyon sa February 7 para bigyang daan ang campaign period ng eleksyon 2025. Para mapabilis ang pag-aaproba sa panukala, nananawagan ng ilang kongresista sa Pangulo na sertipikahan itong urgent. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang survey kaugnay ng senatorial elections na kinumisyon ng isang grupo. Nakatutok si Mark Salazar. Sa survey ng social weather stations para sa voter preferences for senators na sponsored ng advisory at research consultancy group na Stratbase, kasama sa tinawag na 12 possible winners, sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senators Lito Lapid at Bongo, dating Senador Panfilo Lacson, broadcaster na si Ben Tulfo, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay, sina Senador Bato de la Rosa at Ramon Bong Revilla, TV host na si Willie Revillame at dating Senador Kiko Pangilinan. Pati si Senadora Amy Marcos dahil sa margin of error. Ang survey may error margin na plus-minus 2.31% at ginawa noong January 17 hanggang 20 sa face-to-face interview ng 1,800 registered voters sa buong bansa. Ayon sa SWS, ang listahan na ginamit para sa survey base sa inisyal na ballot face template na inilabas ng Commission on Elections. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. New Year, new look! Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na excited nang magbalik trabaho pagkatapos ng kanilang memorable family trip sa Dubai. Ano kaya ang mga nakalatag na projects niya sa Kapuso Network? Makichika kay Lars Santiago. Looking young and glowing, si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa kanyang bob haircut nang humarap sa media. Biro ni Marian nang batiin ang pagiging blooming niya. Because I'm in love. In love na naman. Gusto ko talaga magpagupit. Suportado naman daw ng mister niyang si Primetime King Dingdong Dantes ang kanyang bagong look. Gusto niya. Siyempre bago ako magpagupit, sinabi ko sa kanya. Sabi niya, go. Bukod dyan, masaya ring isinyer niyan ang kanilang recent family trip sa Dubai. Sinadya raw niyan na hindi mag-post o kahit humawak ng telepono para ma-enjoy ang oras kasama ang kanyang mag-aama. Talaga kami, as in lahat yata, basta lahat ng park pinuntahan namin. Tapos actually, nag-beach pa nga kami doon. So alam mo, kahit malamig, dinaray talaga namin lahat ng mga bago sa amin. Pagkatapos magpahinga, magiging abala na ulit siyan sa mga trabaho at kabilang daw sa mga aabangan sa kanya this year ang 2 projects dito sa Kapuso Network.
Ang ganda ng offer talaga nila. Ibang concept yung isa, tapos may pelikula din. Mahalaga raw ang time management para kay Yan para mabalanse niya ang career at kanyang personal life. Kailangan kong busisiing mabuti kung ano yung mga dapat ko talagang gawin. Kasi hindi ko naman kayang gawin lahat eh. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Isang senior citizen ang nasawi sa sunog sa isang compound sa Muntinlupa. Ang biktimang hirap na umanong makalakad, hindi na nakalabas sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nabulabog ang mga residente ng Marquez Compound sa Mecville sa Putatan, Muntinlupa na maglagablab ang apoy pasado las 10 ng umaga kanina. Linalamo na pala ng apoy ang kabahayan dito. 10:26 ng umaga kanina nang itaas sa unang alarma ang sunog at makalipas lamang ang ilang minuto, 15 bahay agad ang nasunog. Bukod kasi sa dikit-dikit ang mga bahay, gawa pa raw ito sa mga light material at medyo may kalakasan daw ang hangin kanina kaya mabilis na kumalat ang apoy. Nabuo ang mga bahay, kabilang ang tirahan ng 84 anyos na si Ernesto Vibora na ipinundar niya ng matagal na panahon. Sa bahay daw niya nagsimula ang sunog. Pag muli nga akong gano'n, nakita, nagliligas yung mga sa drawer na damit. Ngayon, nung biglang hindi na ako makapasok, lakas ng apoy. Ngayon, ginawa ng mga anak ko, dinala ko dito. Pero ang mas masaklap, nasawi ang kanyang 77 anyos na hipag na si Crisanta Arrera. Paglikan akong gano'n, laki na apoy. Kasi hindi niyo na po siya nakita? Hindi na. Hindi na rin, wala na rin sunog. Usok na lahat ang loob ng bahay. Nasa loob po si nanay, nagpapahinga. Biglaan po ang pangyayari. May nagsasabi po na malaki na raw po agad yung apoy sa loob ng bahay. Dahil ako'y naaawat dahil kami na nga lang naandito. Lumpo yan. Lumpo. Mahina ang katawang niya. Nakakalakad kaya lamang mahina siya. Sapon na sa pagkabata yun. Medyo nahirapan lang yung mga tropa natin kasi po nakita nyo naman yung lugar dito is medyo masikip. Tsaka yung crowd po, pagka ganyan may mga sunog talaga tayo, uncontrollable yan eh. Kaya medyo sila ang naging hindrance. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa ang naranasan sa ilang bahagi ng Bicol Region kahit walang bagyo o low pressure area. Nakatutok si Oscar Oida. Tuluyan ang nilamon ng baha ang spillway sa Sangay Camarines Sur kasunod ng malalakas na buhos ng ulan. Sa lawak at taas ng tubig, ipinagbawal na ang pagdaan ng mga residente at anumang sasakyan. Sa bayan ng Balatan, gumuho ang lupa at bumigay ang bahagi ng highway. Kung magpatuloy ang mga pag-ulan, pinangangambahang mapinsala rin ang ibang bahagi ng kalsada dahil sa paglambot ng lupa. Umapaw rin ang tubig sa spillway sa bahaging ito ng Sorsogon. May ilang nakatawid pa, pero unti-unti nang lumakas ang agos ng tubig. Sa Albay, kabi-kabila ang mga pagbaha kaya nagmistulang ilog na ang mga kalsada. Ang ilang residente napilitan ng lumusong sa baha. Dahil sa masamang panahon, kinansila ngayong araw ang mga klase sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan doon na nagdulot ng pagbaha at landslide ay dulot ng shear line. Nabubuo yan sa pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na hangin o easterlies. Dala ng shear line ang makakapal na ulap na nagdudulot ng maulang panahon. Posibleng magpatuloy ang epekto nito sa Southern Luzon at Bicol Region hanggang bukas. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, hindi lang lamig ng panahon ang dapat paghandaan kundi pati ang tsansa ng mga pagulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mararanasan ang maulang panahon sa Cagayan, Isabela pati sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. May intense to torrential o matitindi at halos tuloy-tuloy na pag-ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Maaari ring ulanin ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region. Sa Metro Manila, may tsansa ng ulan sa ilang lungsod kaya
Huwag pa rin kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Malamig na umaga pa rin ang sumalubong sa ilang lugar sa Luzon kanina. Ngayong araw, sa Baguio City ang pinakamababang temperatura na umabot sa 13.4 degrees Celsius. Hindi naman nalalayo ang 14 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Maraming lugar din sa bansa ang nasa ilalim ng gale warning na inilabas ng Pag-asa. Ibig sabihin, magiging maalon at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Kasama riyan ang malaking bahagi ng Luzon at Eastern Seaboard ng Visayas. Kasunod ng pagsertipika bilang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpaalala ang COMELEC sa posibleng dagdag gastos kung hindi maisasabay sa Mayo ang parliamentary elections sa BARM. Ang paliwanag dyan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kasabay dapat ng national and local elections sa Mayo 12, ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero ngayong sinertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na nagpapaliban sa BARM parliamentary elections. Kumilos na rin ang COMELEC para sa posibilidad na isabatas ng Kongreso ang panukala. Pero paalala ng COMELEC, gagastos ng karagdagang 2.5 billion pesos ang gobyerno kung hindi ito isasabay sa eleksyon sa Mayo. Practically po as if magkukonda ka ng special election sa buong rehiyon. Kailangan po ng COMELEC ay 2.5 billion pesos. At yan pong sentimientong yan ay properly conveyed natin sa Kongreso. Paliwanag ni Garcia, sa hiwalay ng parliamentary elections, magkakaroon ng hiwalay ng mga balota, deployment ng gagamitin sa eleksyon, tauhan at iba pa. Matatandaang noong November 4 hanggang 9, nag-file na ng Certificate of Candidacy o COC ang mga nais maupo sa parlamento ng BARM. Ito sana ang pinakaunang parliamentary elections doon matapos ang 5 taon ng Bangsamoro Transition Authority. Kung sakali, ito na ikalawang postponement ng BARM elections. Sinertipikahan ng Pangulo bilang urgent ang panukala para daw mabigyan ng pagkakataon ng BARM na maayos ang structure nito. Matatanda ang nagdesisyon ng Korte Suprema na hindi kasama ang lalawigan ng Sulu sa BARM. Kaya nagkaroon ng kwestiyon kung ano ang mangyayari sa 7 seat sa Parliament na nakalaan para dito. Kung sakali pong marireset, mukhang kakailanganin ng ating pong parlamento na maging maliwanag, i-distribute po ba yung 7 seats allocated for Sulu. So, dapat po ma-amend ang election code ng Bangsamoro, ang administrative code, ang local government code. Sa kasalukuyan, nakapasa na sa third and final reading sa Kamara ang bill para sa postponement ng parliamentary elections sa May 11, 2026. Sa Senado naman, aprobado sa ikalawang pagbasa na ipagpaliban ito sa Oktubre ng taong ito. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, umaasa siyang ia-adapt ng Kamara ang bersyon ng Senado dahil naaayon ito sa nais ng Malacanang na produkto raw ng maraming debate at diskusyon ng security at election officials. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, mas alagaan po ang kalusugan sa gitna ng malamig na panahon na inaasahang magpapatuloy pa hanggang Pebrero. Ayon po sa Department of Health, sa mga ganitong panahon kasi, mas mabilis kumalat ang mga sakit gaya ng ubo at sipon. At nakatutok si Mariz Umal. Nagsimulang makaranas ng pag-uubo, sipon at sakit sa lalamunan si Jenny kahapon, lalo na nung lumamig daw ang panahon. Dahil nasa iisang bahay, pati ang anak niya, nahawaan na rin niya. Sa sobrang lamig, tapos pag tanghali, umiinit. So paiba-iba yung weather kasi, kaya siguro ganito nagkakasakit yung mga tao. Sabi ng Department of Health, talagang mas madalas kumalat ang influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit pag malamig ang panahon. Yung pagbabagong yun, nagkakaroon ng epekto yun dun sa tinatawag na humidity, yung dami ng tubig na nasa hangin. At kapag nangyari yun, yung ating respiratory tract, yung daanan ng hangin sa ating katawan, na ninibago siya. Kahit walang virus, kahit walang bakterya, naiirita yung kanilang daanan ng hangin dahil nag-iba yung moisture content ng hangin.
Pero ayon sa DOH, bagamat marami tayo napapansing nagkakaubo, sipon, lagnat o pananakit ng katawan, hindi naman daw dumami ang kaso. Katunayan sa monitoring ng DOH as of January 18 sa buong bansa, pumalo lang sa 5,789 ang mga kaso ng malatrangkasong sakit, mas mababa ng 54% sa parehong panahon noong 2024 na pumalo sa 12,620. Ang sabi ng Pag-asa, maghanda pa sa patuloy na malamig na panahon hanggang sa susunod na buwan. Itong high pressure cell magpupush ng malalamig na hangin mula sa mga bansa na nakakaranas ng winter season patungo dito sa ating bansa. At normally, nag-start po yan sa buwan ng Nobyembre at karaniwan tumatagal na hanggang Pebrero ng susunod na taon. Para labanan ang sakit, payo ng DOH, ugaliing maghugas ng kamay. Uminom ng 7 to 8 glasses ng tubig kada araw. Kumain ng masusustansyang pagkain at inumin. Pag may sintomas ng sakit ay wag nang lumabas o di kaya ay mag-face mask at matulog ng 6 hanggang 8 oras kada araw. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Kabado ang ilang nurse sa Pilipinas sa posibleng epekto ng Trump immigration policy sa kanilang American Dream. Pero ang sabi ng grupo ng mga Pinoy nurse sa Amerika, nananatili silang in demand. Ang reaksyon ng US Embassy sa pagtutok ni JP Soriano. Kakagraduate lang sa kursong nursing sa isang universidad sa Maynila nina Frances at Bianca. Gustuhin man daw nilang sa Pilipinas talang magtrabaho bilang mga nurse, sadyang mababa at hindi raw sapat ang sahod at benepisyo. Kaya sa Amerika raw nila tinatarget na magtrabaho, lalo pat may mga kamag-anak sila roon. Hindi naman nila maiwasan na magkaroon ng pangamba na madamay silang mga nagnanais pumunta sa Amerika sa paghihigpit ng Trump administration sa mga illegal immigrants. I think parang mas mahihirapan po kaming mag-work or mag-apply doon since parang feeling ko po mas magiging strict sila in a way sa mga kukunin po nilang workers from other countries po. Pero nauna nang sinabi ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na mataas ang tingin at respeto ng mga Amerikano sa mga Pilipino, lalo na sa mga Pilipinong nurse na tumulong at nagsakripisyo sa mga ospital noong COVID-19 pandemic. Matyaga, masipag at mabait din daw ang mga Filipino healthcare workers sa Amerika at tiyak daw na kinikilala ito ng Administrasyong Trump. Hindi naman po sa pagmamayabang pero very great nurses po mga Filipino. So, and I think po one of the major nurse exporters po talaga of nurses to go abroad is from the Philippines. So, despite yung ganong worry na I think they still need us, possibly. Sa halos 5 milyong nurses sa US, nasa 200,000 ang mga Filipino nurses o katumbas ng 4% ng nursing population sa Amerika. At ayon sa Philippine Nurses Association of America o PNAA, matindi ang pangangailangan ng mga ospital sa Amerika sa mga Pinoy nurses. Kaya pwede raw pakinabangan ng gobyerno ng Pilipinas ang pangangailangang ito ng Amerika pagdating sa paghihigpit ni Trump sa issue ng immigration. Given the rising needs of healthcare professionals, lalo na yung mga nurses sa US, I think that's gonna be a leverage. Lalo na tayong mga Pilipino, talagang alam nila ang caliber ng mga nurses na galing sa Pilipinas is very high. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pagtigil ng gobyerno ang layo ng inihaing petisyon ni Rodriguez sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa 2025 national budget. Sabi ni Rodriguez, kung sakali man daw na mag-issue ng restraining order ang Korte Suprema, hindi hihinto ang operasyon ng gobyerno. Magiging re-enacted naman daw ang budget noong nakaraang taon. Organisado, may pera at pinagplanuhan umano ng mga internasyonong Chinese nationals ang pagbabalat kayo para kanila umano'y pang-espiya sa bansa. Ebidensya ang mga high-resolution CCTV na kanilang ikinabit para tiktikan ang mga pasilidad ng militar at Coast Guard. Nakatutok si Ian Cruz. Iniharap kanina ng NBI at AFP
ang 5 Chinese national na naaresto dahil umano sa pangi-espiya. Sunod-sunod silang naaresto nitong mga nakarang araw. 2 sa Naiya, galing Palawan, 2 sa Maynila at 1 sa Dumaguete. Ayon sa NBI, nagbalat kayo ang mga arestadong Chinese para makahalubilo sa mga komunidad ng hindi na paghihinalaan. They employ deception and exploitation. Sabi ko nga kanina, they would disguise themselves as harmless or members of a legitimate organization, and then they would establish contact with individuals who have access to valuable information. They have embedded themselves doon sa ating society. That's one thing that we have noticed na pare-parehas sa kanila. Some of them have been working here with a working visa. Meron sa kanila na mga may asawa na Pilipina and have been here. The earliest record that we have sa kanila was 2002. Nakuha sa kanila ng mga otoridad ang mga kagamitan para sa paniniktik, gaya ng mga high-resolution CCTV at telescope na kakalibre ng gamit ng mga otoridad. Ipinakita rin ang kuha ng mga CCTV na ikinabit nila sa Ulugan Bay at Buliluyan Port sa Palawan, kung saan nagmumula ang mga Navy at Coast Guard vessel papuntang West Philippine Sea. Dito rin sila dumadaong pabalik. Sa ganitong paraan daw, marahil nalalaman ng China kapag merong barko ang Pilipinas na magsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. The information are actually being sent real time, real time, hindi po delayed. And of course, kung real time po 'yun, alam nila kung saan yung mga barko natin, alam nila kung anong oras umalis. Kaya nga po pala, we were wondering at first a few years back kung bakit tuwing nagre-resupply mission tayo, pag alis pa lang nung barko natin, alam na nila. May nakita ring CCTV na katapat ng headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila. These information are very dangerous. We consider them very dangerous to national security. Dahil of course, pagka napunta po ito sa ibang kamay, yung mga information na ito, this could be very dangerous for our personnel in the base and also those on board our ships. Kasama sa mga nakitang nakuna ng mga suspect, ang video na ito na nagpapalipad ng drone sa Ulugan Bay. Ayon sa isang saksi, nito lamang January 20 hanggang 23, namataan niya ang mga Chino sa kanilang lugar. Napapansin ko lang po sa kanila, hinahila-hinala po may mga kanilang kilos. Paano mo nasabing kahina-hinala? Anong ginagawa nila? Kasi po sir, yung ginapicture lang po nila sir, yung barko lang po ng Navy po. Naniniwala ang NBI at Armed Forces of the Philippines na tip of the iceberg pa lamang ang mga nahuli nilang Chino na hininalang nag-espiya dito sa Pilipinas. We cannot conclude that. What we are focusing on is on the act itself, yung pag-espiya, yung tinatawag natin na ISR, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Operations. So yun po yung focus natin. We know for a fact that this images, this video that they are taking are being transmitted somewhere else. Hindi nagsalita ang ibang suspect ng tanungin namin, pero giit ng sinasabing leader nila. Spy ka daw. Ako di ko siyente ako not still. Galing sa Barabon to Manila. Yan, so ako punta diyan. Spy ka daw. Nag-iispiya ka nga ba? Binalo kami pa negosyo. Not still. Bukod sa 5, naunang naaresto ang Chinese national na si Deng Yuanqing at kasamang 2 Pinoy at sinampahan na sila ng kaso sa Makati Regional Trial Court. I would like to inform you that we have presented them sa inquest, and the inquest prosecutor have already found prima facie case that would sustain a conviction. Thus, the cases we filed against them for violation of Commonwealth Act in relation to 10175, the cybercrime law. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nanawagan sa NBI at AFP ng patas na investigasyon ang Filipino-Chinese community kaugnay sa pagkakaaresto ng Chinese nationals dahil sa umano'y espionage o pang-espiya. Sinabi ito ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Ang Si
Kasunod ng pag-aresto kay Deng Yuangjin dahil umano sa espionadyo pang-espiya. Sabi ni Ang Si, himayin muna ang istorya bago mag-conclude at tawaging espiya si Deng. Nauna nang pinabulaanan ng pamilya ni Deng ang akusasyon. Pumanaw na po sa edad na 82 si Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Sa isang pahayag, kinumpirma ng anak ni Lagman na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman na pumanaw ang mababatas dahil sa cardiac arrest kaninang alas 5 ng hapon. Si Lagman ay siyam na terminong nanilbihan bilang Albay 1st District Representative. Siya rin ang kasalukuyang presidente ng Liberal Party. Haharap sa isang delikadong misyon ang character ni Ruru Madrid sa lolong bayani ng bayan para mailigtas ang character ng kalaftim niyang si Shaira Diaz. Maliligtas kaya ni Lolong si LC? Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ang pinakamasayasanang araw sa buhay ni na Lolong at LC na kanilang pag-iisang dibdib. Nauwi sa trahedya nang lusubin at guluhin ito ng mga Atubaw Hunter. Si Lolong, played by Kapuso Prime action hero Ruru Madrid, napasabak sa matinding aksyon. Lolong! Samantalang si LC na ginagampanan ni Shaira Diaz, walang awang binaril at hinampas pa sa ulo. LC! Dahilan para mag-agaw buhay siya sa ospital. Dok, ano mo nangyayari? Mahal. Maisasalba pa kaya ang buhay ni LC? Nako, sikretong malupit. Pero kahapon nga yung gap ender namin medyo nag-flatline na ako noon. Pero parang mangyayari pa kaya mga kapuso. Abangan nyo yan gabi-gabi. Ang mas pinatinding eksena sa Lolong Bayani ng Bayan. Si Lolong handang gawin ang lahat para mabuhay ang pinakamamahal. Kailangan niyang hanapin ang ubdaw na pinaniniwala ang makapagpapagaling kay LC na nasa pangangalaga ni Apo Ayo, played by Michelle D. At sa delikadong misyon, kakailanganin niya ang tulong ng kanyang dambuhalang kasangga na si Dakila. Dakila! Kailangan ni LC ng tulong natin. Makuha kaya ni Lolong ang ubdaw? Gagaling pa ba si LC? Ang mga kasagutan malalaman sa Lolong Bayani ng Bayan pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.